Kata Wonder! Parte na ng buhay natin ang paglilinis ng tenga gamit ang Q-stick o cotton buds. Araw-araw pagkatapos maligo o bago matulog. Para sa karamihan, linis ito. Pero may mga bagay na hindi natin alam. Aware ba kayo na ang earwax o cerumen ay hindi dumi? Isa itong natural na proteksyon ng katawan laban sa alikabok, mikrobyo, at infeksyon. Ang mali at paulit-ulit na paggamit ng Q-stick ay maaaring magdulot ng earwax impaction o pagkakabara, impeksyon sa tenga, at minsan, pinsala sa eardrum. Kapag masyadong malalim ang pasok, maaaring mabutas ang eardrum, ang manipis na laman na responsible sa pagdadala ng tunog papasok sa ating pandinig. Kapag ito'y nasira, maaaring magdulot ng biglaang sakit, pagdurugo, impeksyon, at sa matinding kaso, permanenteng pagkawala ng pandinig. Alam niyo bang natutulungan ng earwax na manatiling maganda at malusog ang loob ng tenga? Pero kapag sobrang nilinis, maaaring magkaroon ng dryness at pangangati. Kung walang problema sa pandinig, linisan lamang ang labas ng tenga gamit ang malinis na tela. Pero may isa pang pamamaraang delikado, ang tinatawag na ear candle, isang hollow na kandila na pinapasok sa tenga at sinisindi. Ang kuno'y nagtatanggal ng earwax at nag-detox ng katawan. Ngunit, walang scientific evidence na ito'y epektibo. Ayon sa mga eksperto, walang nabubuong vacuum sa ear candle. Ang mga wax na nakikita pagkatapos, hindi iyon galing sa tenga, kundi sa kandila mismo. Mas delikado pa, maaaring magdulot ito ng pagpasok ng mainit na wax sa loob ng tenga, burn sa balat at buhok, pagbutas ng eardrums, at minsan, impeksyon. Kaya ayon sa FDA at mga doktor, iwasan ang ear candling. Mas mabuti pang magpakonsulta sa professional kung may mga bara o pangangati. Hindi lahat ng akala mong malinis ay ligtas. Alagaan ng pandinig dahil hindi ito basta napapalitan. Tama. Pag sobra pala, nagda-dry. Kapag Oo. ano pala siya, it's beneficial yung earwax Beneficial. natin. Yeah. I'm sorry, it's beneficial pala. Ayun. Pero sa akin kasi, mostly kasi ang ginagamit ko cotton buds. Though, yun nga, hindi siya advisable na i-cotton buds. Pero kasi, yung earwax kasi natatakot akong like magpa-earwax. Kasi nga yung earwax nga, maano niya hanggang sa loob. Pero yun nga, yung thought lang na may papasok sa tenga mo na parang comfy. Oo. Kaya, no to earwax. At saka sabi nga doon sa video, no, kapag daw hindi na tanggal lahat ng wax, posibleng magbara. Mag-cause pa siya ng complication sa ating health. Kasi nga, Aside from cotton buds at saka sa wax, natry niyo ba gumamit yung parang Yung pala na Parang kutsara na maliit. Oo, na-try ko yung ganun. Pero ano siya, ano daw? Toothpick daw kay Sir Mon. Oo, ayan. Napaka-ano mo talaga, very intelligent. Wala akong mas-say. Ayun, pero yun kasi, natatanggal niya din talaga yung earwax. Pero ang ano kasi nun, nakakasugat siya. Pwedeng mag-cause siya ng infection delikado sa loob. din siya. Lalo na't hindi natin nakikita no kung saan na tumutusok Oo. yung Especially yung mga kung ano-ano sa loob natin is very sensitive yan. Especially may nabanggit na manipis lang yung parang eardrum natin. So once na nasagi siya or nasugatan, parang magkakos siya sa ating ulo and then parang maapektuhan lahat ng katawan natin doon At saka hindi raw advisable araw-araw tayong gumagamit ng cotton buds. So siguro gawin natin thrice a week, ganon. Kasi baka Alam mo naman kasi masugat. Once a month? Grabe naman, Vanessa. Talagang Joke lang. makakagawa Feeling ka ko ng need natin kandila. i-check yung tenga ni Ma'am Vanessa. Actually, pwede na to, kapag ka-brown out, no? Pwede na patagilid. Hindi na. Pang ilaw ng tahanan. Ayan.